Mga kababayan, hindi ko po ma-imagine na may taong makakagawa nito sa isang taong pumanaw or namayapa. At ang masakit nito, yung taong pumanaw ay Pinas lang po, mga kababayan. May isang DDS po na nagpicture sa bangkay po ni Mima Alicia at ikinalat po sa social media. Nakakakilabot. Nung una na panood ko ito, sabi ko, paano siya humantong sa ganito, mga kababayan? Sabi ko, paano siya humantong sa ganito? Napanood ko po ito sa isang loyalist vlogger. Ibinahagi niya yung ginawa ng DDS na ito kay Mima Alicia na isang kahayupan. Kung ako pong tatanungin nyo, isa pong kahayupan. Panoorin po natin ang pagbabahagi ni Sir. Isa po siyang loyalist vlogger. Ito po yung platform niya. Ibinahagi nila yung DDS na talagang gumawa po ng kabastusan kay Mima Alicia. Panoorin po natin. Basahin niyo po mga pre ang post na ito kasi itong babaeng ito, pinost niya po si Mima Alicia sa kanyang Facebook. As in yung mukha ng patay, na-upload niya po sa kanyang Facebook. Basahin niyo na lang po yung caption niya. Hindi ko na po iisa-isahin to mga pre. Ito po. Nakalagay po dito mga pre na sinanla daw po ni Mima Alicia yung kaluluwa ni Mima sa Satanas. Teka lang, pwede ba yun? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun Tapos nilagay pa niya dito mga pre na pinagpiestahan na daw po ng uod yung pinaritoke niyang ilong. Antibay naman ng babaeng ito. Grabe po, makapanghusga sa patay. Samantalang itong babaeng ito, kilalang kilala ko ang pagkatao nito. Pero relax lang po kayo kasi ang pamilya po hindi po pumayag na i-post po yung mukha ng kanilang anak sa social media kasi patay na nga, di ba? Pero ipinost po ng babaeng ito. Ngayon, ang pamilya kakasuhan ka. And syempre, ang pamilya kasi tutulungan yan ng mga taong, alam mo na, tumulong po kay Mima Alicia. Hindi ko na isa-isahin kung sino yon. Pero positive, kakasuhan ka. Ito na yung tinatawag na nabitag ka. Yan kasi sa sobrang gigil mo, ikaw tuloy ang mapapahamak. Ayan mga pre, pakishare po ng video ito. Ito for awareness lang naman po Mag-iingat po kayo sa babaeng ito. Kasi baka pag PBBM supporter ka at namatay ka, baka i-post yung pagmumukha mo. Kaya habang maaga pa, i-block nyo na yan. Grabe yung inggit mo sa katawan. Ngayon, anong gagawin mo? Kanino ka hihingi ng tulong para sa kaso mo? Naku, nakakatakot naman. Nakakahiya talaga. Naalala nyo po yung babaeng nag-post po ng mukha ni Mima Alicia sa kanyang Facebook. Patay na yung tao, pinupost niya, kitang-kita yung mukha. Ngayon po ay nag-deactivate na. Ako, Mars Rhea, huwag ka mag-deactivate. Kasi kahit pa magtago ka sa panty ng nanay mo, panty ng tatay mo, walang kwenta yan. Kasi sabi ko nga sa'yo, yung pag-post ng patay sa social media, bawal yan. Kahit pa sabihin natin ba yung nag-upload, tapos sinost mo din, may kaso ka rin dyan. Tingnan mo yung caption mo, kakaiba yung caption mo, paninira yan. Talagang hindi mo binigyan ng privacy kung namayapang si Mima Alicia. Ang haba ng caption mo, ipanghuhusga pa, kung retokin yung ilong, uod na yung nakikinabang, di ba? Di ka nahiya. So ngayon, huwag kang mag-deactivate, huwag kang matakot. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kakasuhan ka ng pamilya. Ngayon, tahimik na sana yung buhay mo. Ngayon, magulo na ulit. Harapin mo yan. Huwag kang magtatago. So ayan mga pre, i-share po natin ang video ito. Mars Rhea, nag-deactivate. Nako po, kawawa naman. Grabe mga kababayan, hindi ko po akalain na may taong makakagawa ng ganyan. Hindi ko po alam kung anong caption ang nilagay niya, pero yung pinicturan mo, yung bangkay ng isang taong hindi na makakapag-complain or hindi maipagtatanggol ang kanyang sarili dahil wala na po siya, pinicturan mo tapos ipinost mo, kita yung muka, and siguro kita yung wounds, yung mga gunshots doon, isinapubliko mo, hindi ka lang nawalan ng respeto or hindi ka lang naging bastos doon sa taong namayapa. Nawalan ka rin ng respeto or naging bastos ka rin sa buong pamilya niya at sa mga taong nagmamahal doon sa taong namayapa. Grabe pong kahayupan yan mga kababayan. Alam nyo, kahit siguro anong galit ko sa isang tao, hindi ko magagawa yan. Ibang level na kayo, ibang klase na kayo. Hindi na may pagtatanggol ng tao yung sarili niya, pero binabastos nyo pa rin. Kung hindi kayo mapigilan sa kabastusan nyo at kahayupan nyo kay Mima Alicia, pwede kayo mag-post ng kung anong gusto nyo i-post dyan. Pero yung ginawa nung DDS na yun na si Mars Rhea na pumunta mismo sa wake ni Mima Alicia, sa pagkakaintindi ko, siya yung nag-picture Pumunta sa burol ni Mima Alicia, pinicturean mo yung bangkay, kita yung muka, and then ikakalat mo sa social media. Hindi ka ba kinikilabutan dun sa gagawin mo? Hindi ka man lang ba natatakot na baka magpakita sa'yo si Mima Alicia sa panaginip mo dahil sa ginagawa mong pambabastos sa kanya? Patay na yung tao, hindi na niya kayang ipagtanggol yung sarili niya.
Grabe, sukdulan ng kabastusan nyo. Kung umasta kayo, akala nyo hindi kayo nagiging bastos, hindi kayo nagiging balahura sa mga hindi nyo sinusuportahang politiko. Eh may mga mas malala pa nga yung ugali nyo eh, kung ako tatanungin. Kung ako po ang tatanungin mga kababayan, based sa mga nakikita kong mga content nila, kay Eloy Bugris na lang, no? Ang lala po, ang lala din ng bibig nila, ang lala din ng kabastusan nila. Tapos ngayon, kung bastusin nila si Mima Alicia, akala mo ang lilinis nila, akala mo ang babait nila, akala mo hindi nila ginagawa yung pambabastos. Grabe, hindi man lang kinilabutan sa ginawa niya mga kababayan. Ako po'y nananawagan sa mga loyalist vloggers, no? Lalo-lalo na dun sa mga malalapit kay Mima Alicia. Kumonsulta po kayo sa abogado dahil ang alam ko po, meron po kayong pwedeng ikaso dun sa DDS na yon. Crime against dead people, meron po yan. Nasa batas po yan. Sa ginawa niya, pwedeng defamation, pwedeng identity theft, pwedeng invasion of privacy, magkumonsulta po kayo sa mga abogado. Maraming loyalist na abogado na pwede nyo pong pagtanungan na maaring tumulong kay Mima Alicia. Dahil ako po, sa pagkakaunawa ko, hindi man ako lawyer, meron pong nalabag sa batas ang taong iyon. Yung DDS na yon, na ang pangalan yata ay Mars Ria, or Mars Rita yata, sinabi naman po ni Sir, pwede nyo pong tignan kung ano ang krimen na nakomit ng taong iyon at sampahan nyo po ng kaso, panagutin nyo po. Kahit man lang dyan, may ipagtanggol nyo po si Mima Alicia. Magtulong-tulong po kayo mga loyalist vloggers, sampahan nyo ng kaso yung taong yon, kausapin nyo yung magulang ni Mima Alicia, yung family niya, para magsampa ng kaso. Pwede po siyang pagbayarin ng malaki dito sa ginawa niya or pwede siyang makulong dahil guilty mga kababayan, nag-deactivate na po ng account, no? Pagbayarin niyo yan, panagutin niyo yan para wag tularan. Salbahe po yung ginawa niya eh. Salbahe, sobrang bastos, ibang level. So kung grabe no, paano ka nakakuha ng kumpiyansa at lakas ng loob na makikita mo pumunta ka doon sa Kabaong, nadaanan mo yung pamilya at mga kaibigan ni Mima Alicia, pero ikaw alam mo sa sarili mo na meron kang cruel intention na gagawin. Napipicturan mo yung Kabaong, yung katawan ni Mima Alicia na wala ng buhay, tapos ikakalat mo sa social media na kita ang muka, kita yung sugat, yung gunshot. Anong klaseng tao ka? Tao pa ba yan ganyan mag-isip mga kababayan? Pambihira naman. Ewan mga kababayan, ako po hindi ko po talaga kahit kailan, never kong maiintindihan kung paano mag-isip at kung paano yung thought process ba ng mga DDS na ganyan na po kasama. Hindi ko po mauunawaan yan kahit kailan. So yun lang ang gusto ko ibahagi sa inyo mga kababayan, ang panawagan ko sa mga loyalist vloggers, tulungan nyo si Mima Alicia na makaganti sa taong ito na ipinahiya. Grabe, wala nang buhay yung tao, pinapahiya mo pa sa social media, sa publiko. Na alam mo na hindi ka mapapanagot dahil wala na siyang buhay. Anong klase yan? Yung mga gumagawa ng ganyan ay traidor. Yung hindi kayang lumaban ng patas, kaya po sa mga loyalist vloggers, sampahan nyo po ng kaso yung DDS na yan na nagkalat ng picture ni Mima Alicia. Kausapin nyo ang pamilya ni Mima Alicia para panagutin iyan, ipakulong or pagbayarin. Dahil maling-mali po yung ginawa niya.